Isa pang magandang i-partner sa photography ay ang camping skill. Ang sarap kasing mag-abang ng sunset at sunrise sa mga alanganing lugar. Nakamotor nga pala kami at ang gamit natin ay yung Kymco DTX 360 kasi malaki yung compartment niya. Sapat na para sa mga bags at mga dala namin. Meron din tong 12.5 liters fuel capacity. Mga 280 to 320 kilometers yun bago ako magpagas. Kaya kayang-kaya niya talaga yung mga malalayong biyahe. Isa sa pinaka nagustuhan ko talaga sa motor na to ay yung underseat compartment niya. Sobrang laki at ang dami mong mailalagay. Ayan, kukunin ko na isa-isa yung mga laman ng compartment. Kasama dyan yung 8 liters na tubig na sapat na sa amin para sa isang buong araw at para sa umaga ng susunod na araw. Pagkatapos namin alisin yung laman ng underseat compartment, doon naman namin ilalagay yung helmets at yung iba pang mga riding gears na hindi namin gagamitin during camp. Iiwan natin yung motor natin dito sa baba na designated parking space dito sa camping spot natin ngayon. Kasi hindi natin siya kayang dalhin dun mismo sa tabi ng tent. Safe naman yan dito kasi may tao din na nagbabantay malapit. Isang parking spot sa mga una namin kino-consider pag magka-camping kami. Kaya pinag-aaralan namin talaga mabuti yung lugar bago kami mag-camp. Ocular na din yun para sa photo perfect spot. Ito yung main na bag. Mga more or less 30 kilos. Hindi naman siguro, mga 25 kilos siguro yung laman etong bag. Alright. Ngayon, bakit na tayo dun sa campsite? Let's go! So, meron tayong 8 liters ng tubig. Ito yung nasa ilalim ng upuan ng motor na bag. Ito yung isa nating bag sa handlebar. Ito yung panel bag, yung nasa gitna ng motor. Tapos ito yung main bag natin. Dito tayo magka-camp for a day. Overnight tayo. Ang ganda ng weather ngayon. Ito yung dulong spot dito sa Victory Peak. And ayan, solo natin siya. Linisin lang natin ang konti itong gitna. Linisin natin itong mga bato, tatalas. Tapos na natin i-set up yung tent natin. Dito na rin sa loob yung mga gamit. Meron din tayong upuan. Ito yung tent from Nature Hike. Ito yung P-series nila. Ngayon naman, meron tayong compact series ultralight sleeping mat ng Scotus. Hindi pa natin ito nagagamit. Susubukan natin siya ngayon. Wala tayong pump, kaya manually natin siya bubugaan ng hangin. Yung cover niya, yung sa hangin, dalawa yan. Ito yung main, tapos meron dito yung para dun sa last na buga. So para mas madaling bugahan, dito muna. Medyo tumitigas na siya, so ikakapit na natin yung isa. Dito naman tayo bubuga ngayon sa isang side niya. O, di ba? Meron na tayong airbed. Wala akong reference kung ano yung magandang ganito, pero sa tingin ko naman mukha siyang okay. Ang ganda, oh. May tatak siya dito sa ilalim. Hindi naman ganun kahirap bugahan, so hindi mo na kailangan yung extra equipment or extra pump nila dito na manually mo rin gagawin. Tapos medyo bulky pa yun, dadagdag pa yun sa space ng camping equipment mo. O, di ba? From tip to tip. Pang isahang tao lang to, so malamang kay Tiger to mapupunta. So hindi ka na ang problema sa mga bato-bato.
Dito naman sa campsite natin ngayon, wala. Kasi, ano siya, damuhan. Dami na kagad insekto ah. So natin. Komportable, sobrang komportable na to. Parang nasa bahay ka lang. Siya nga pala, kung gusto nyo makita yung link ng product na to and yung iba niya pang mga details like the price, ilalagay ko na lang sa description sa baba. Woke up like this. Ito yung tent natin, yung Nature Hike P series. Dalawa yung bukasan niya. So meron siya dito sa kabilang side. Tapos meron din siya dito naman. Isa pa pala sa mga dala natin ngayon is yung sleeping bag. Yung wala pa tayong ganito na airbed, camping mat. Ito lang yung gamit natin. Tapos meron naman tayong jacket na ginamit natin sa pagra-ride. Kaya kung medyo malamig, magja-jacket lang tayo. And may extra din tayo dito na in case of emergency. In case of emergency, meron tayong emergency blanket. Pwede siyang kumot, pwede rin siyang pang emergency signal kasi madaling makita. Tapos napakainit talaga nito. I guess nasa more or less 50 pesos lang to online. And maliit lang naman siya. So meron kami laging baon na ganito in case na sobrang lamig. Nagamit ko na to nung nakaraang camping na sobrang lamig talaga. Hindi kaya ng jacket. Tapos dahil naka-short, mahirap naman magsuot pa ng pantalon kasi umuulan din. So ito na lang yung ginamit ko. Napakainit niya. Very useful. At least hindi kayo magkaka-hypothermia. Ito, pakita ko sa inyo yung isang accessories pa natin. This is a sleeping bag. Siyempre, kung anong mas komportable, kung sleeping bag lang. Comfortable na tong sleeping bag kesa wala or kesa dito ka sa tent lang. Pero mas komportable talaga yung mga ganitong mattress. Camping mattress. Kasi parang nasa bahay ka talaga. Nasa pool niya yung bigat mo. Hindi siya sumasayad sa lupa. Ang ganda ng design. Pinag-isipan nila yan, yung mga design na yan. Mura lang to, more or less 1,000 pesos nung nakuha ko. Parang wala pa nga 1,000 ata. Kasi nakasil. Siguro bibili pa akong isa nito para tag-isa na kami. Wala na talagang problema kahit umulan. Yun din ang isang purpose nito eh, kapag umulan, tapos yung tubig dumaan sa ilalim ng tent. Possible na sipsipin ng tent or mabasa kayo. Pag meron kayo nito, hindi kayo sasayad, hindi kayo mabasa. So mas okay siya talaga kaysa sleeping bag. Isa pa sa mga accessories na meron tayo is itong foldable na timba. 20 liters ang capacity niyan kapag pinuno mo. Sobrang convenient na meron kayo kahit paano tubig ulan, tubig bukal, or kung ano man na tubig na malinis na pwedeng panghugas. Kahit hindi pang inom, basta meron kayong panghugas. So convenient. Ganyan. Isa pa sa mga gamit natin pag nagka-camping tayo ay itong pala. Tactical shovel. Marami tong use, multi-function shovel siya. And ang ganda ng itsura niya, di ba? Very tactical. So, isipin nyo na lang kung ano yung mga dapat nyong hukayin. Pag kailangan nyo maghukay, kailangan nyo magputol ng sanga, pwede siyang maging itak. Pwede rin siya kapag gagamit kayo ng number 2 na butas nyo. Diba? So, ayos na ayos. Yan yun. Oh, sobrang lambot lang. Meron kasing lalim. Yan yung hinahanap natin. Yan yung paa ng upuan kasi lumusot siya eh. Lumusot yung paa ng upuan natin. So buti na lang meron tayong pala. Ang bira, napakalalim na. Isipin mo kung huhukayin mo yun, di ba? Magsasayang na tayo. Meron tayong mga portable na mga cookware. So ito yung stove natin. Ang tangke talaga nito is yung maliit na butane, yung mababa, tapos ini-screw siya. Kaya bumili na lang tayo ng adapter para magamit natin itong mahaba. Kasi hindi ako fan ng maliit eh. Yung mas compact nga yun, kaso mas maliit naman yung capacity nun. Ito, mas malaki siya kahit paano. This is 220 grams. Yung maliit kasi 100 grams lang. Portable cookware. Yan. Kawali.
May mga tissue yan para hindi sila magbanggaan. Hindi magkiskisan yung takip, yung kaldero. 100 to 150 grams na bigas. Malaki lang yung gagamitin natin. Yan. Hugas-hugas lang. Yan. Tamang hugas lang. Tubig ulan lang guys yung gamit natin. So hiningi lang natin yan dun. Kasi dito nga sa bundok, wala talaga ditong tubig. Kaya okay na yan. Isang hugas lang. Tapos ito, syempre yung ilalagay natin sa kanya, inuming tubig na. Pwede na yun siguro. On. Wala kayong nakikitang apoy pero meron yan. Naririnig yun. Wala kayong nakikitang apoy pero naririnig yun, di ba? Subukan natin dito. Yan o, kita nyo meron. Akala nyo walang apoy pero meron yan. Lalagyan natin ito. Hintayin lang natin yan kumulo. Mabilis lang yan, kukulo yan agad. Lalagyan na natin siya sa pinaka mahina after niya kumulo. Kasi matututong siya dito sa ganitong klaseng lutuan. Masyadong manipis. Oh boy, kumukulo na. Dapat nating haluin yan. Dahil yan ay matututong. Ito na kasi yung pinakamahinang apoy. Sa mga ganito kasing panluto, concentrated kasi sa gitna yung apoy. Direct na yung araw dito, kaya nanguha na tayo ng mga panggatong, tapos pinilad na natin siya. Basa-basa pa yung mga kahoy na yan, kasi kanina basang-basa yan. Ulan kasi ng ulan dito sa lugar, kaya mahirap makahanap ng tuyong panggatong. Kaya ngayon, ayan, binibilad natin sila. Buka na rin tayo ng mga tuyong damo ngayon. Kasi diba dami na yung insekto. So magpapausok muna tayo. Ayan. Gumawa na rin tayo ng fire circle. Bonfire circle natin yan. Mga bato. So, ngayon, lagay ko lang ito dyan. Tapos nagsisiga tayo. Tamang pausok muna para umalis yung mga insekto. Mga tuyong damo lang yan, tsaka dahon ng pine tree. Init na. Alright, ininin na siya. Ito ang ulam natin for today. Meron tayong pastil. Ito yung pastil. Alright. Sobrang malasa to. And sobrang awesome. Meron tayo ng egg. Then, hindi na natin kailangan pang natin ulit para maluto pa siya ng konti. Lalagyan din natin siya ng kalamansi para masarap. Ang kalamansi lang. Kain na! Tada! Itadakimasu! Napaka-convenient sa adventure, sa travel, sa camping, sa hiking, yung meron kang ganitong accessory. Flexible mini tripod. That is the PhotoPro UFO 3. Isa sa mga magandang gamit ng flexible mini tripod na katulad nito ay yung ganyang eksena. So action camera yung nakakabit natin sa kanya, Insta360 ONE RS. Kumukuha siya ngayon ng time lapse. Medyo bangin na to ah. Bangin yun. I'm vlogging with 2 cameras. Tada! Ito naman ang gamit natin is yung bridge camera. This is the Canon G7X. Isa pa sa mga usefulness ng isang flexible tripod ay yung mailagay mo siya sa mga uneven surfaces. Kagaya nito, bato. O, diba? Kahit saan ko siya ipatong dyan, kakagat na siya. Kasi itong legs niya, rubber yan. So, makapit siya kahit papano sa mga ganitong klaseng
surfaces. Or kung ikaw naman, kung gusto mo, pwede mo pa siyang i-bend kung gusto mo siyang i-bend. Diba? Itong mga ganitong klaseng senaryo, mahirap yan gawin sa mga ordinaryong flexible tripod. Kagaya ng mga dati, naalala nyo yun, yung mga gorilla pad, yung mga bilog-bilog, mahirap yun pakapitin. Pero ito, dahil rubber siya, kapit na kapit siya ngayon dito sa puno. Tutok-tokin ko. Stable siya. Kasi nga, kapit na kapit siya kasi rubber to, yung mga legs niya. Ang galing. Good job, Photo Pro. Ito naman yung big boy camera natin. Siguro yung weight nito is more than a kilo. So kayang-kaya niya kasi 2 kilos daw yung maximum load capacity netong mini tripod na to. Ngayon sinubukan naman natin siya dito sa pinaka strong points talaga ng flexible tripod. Yung maisabit siya sa puno. This is the Fujifilm X-H1 with 16 to 55 Fujinon lens. More than a kilo ang bigat niyan. And stable naman siya dito sa mini tripod. Ayan o. Tutok-tok-tokin ko siya para makita nyo kung gaano talaga siya ka-stable. So hindi naman gumagalaw yung camera. Good. Good na good talaga. Hapon na. Malamig na dito. Buti na lang hindi umulan. Sunset. Ganda talaga ng Sierra Madre. Ito na yung lagay natin dito ngayon. Huwag na yung araw. Apoy, sobrang dilim na dito sa lugar. Nagluluto na tayo ng ating dinner. Tuna with mushroom. Tapos yung ating kanin. Tada! Hot fries. Umuulan. Maambon pala. Kaya dito na kami sa loob ng tent. Sarap. Ang lamig dito sobra. Kain tayo. Good morning guys. 5 o'clock gumising na tayo and 5:30 na ng umaga wala tayong clearing. So wala tayong photography ngayon or sunrise photography. Ano ba ganyan? Isa kang mountain cat. Pakita ko na lang sa inyo yung isa pang accessories natin. Flashlight from Hikes and Fire. This is the Hikes and Fire H39. Isa to sa pinakamalakas na flashlight nila. Boom! Ganyan lang naman siya kalakas. Ayan, kitang-kita nyo na kung gaano kalakas yung fog. Pwede itong i-focus din. Parang ganyan. Ayan, wala na halos makita. Nasa loob tayo ng ulap. Ilawan natin yung tent natin. Tada! Parang umaga, di ba? 5:48 na. Dapat pasikat na yung araw. Tuntuan time. Una. So, ang breakfast natin ngayon ay noodles. Hindi nga makita yung mga puno dun sa kabila. Tapos, itong side ng sunrise. As in, wala tayong makita. Hindi natin makita yung Pacific Ocean.
Yung araw hindi natin makita. Sumikat na yung araw, guys. Pero wala tayong makitang araw. Ayan, layers din yung mga bundok dyan. Ang ganda talaga dito. Para sa photographer. Isa na namang sunrise photography fail tong camping natin. Pero kahit na ganun, masaya pa rin naman yung experience. May clearing man para sa magandang view o wala, maganda pa rin ang tanawin sa bundok. At isa to sa mga worth it reward pag nagka-camping kayo. Isama mo pa yung simple joys ng simple breakfast sa taas ng malamig na bundok. Naghihiba ang lasa ng pagkain dito, guys, kahit gaano pa kasimple yan. Pagdating sa landscape photography, sobrang blessed mo na lang kung makuhaan mo talaga ng picture yung gusto mo sa isang punta lang. Yung photo ng moment, regardless kung maganda o hindi, is still a good moment pag nasa kabundukan ka. Photography talaga yung pinunta natin dito, pero kung hindi natin nakuha yung litrato na habol talaga natin, okay lang, experience pa rin to. Bawi na lang tayo next time. Alright guys, uwi na. Medyo maaga pa. Wala pang 9 AM. Pero pack up na tayo para hindi tayo matraffic mamaya sa Manila. Ang ganda ng view, oh. Dito na natin tatapusin tong video na to. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. See you in our next adventure. Mabuhay!